Ayan, hello guys! My name is Net at welcome po ulit dito sa Netos. Mabilisang video lang po tayo ngayon. Existing appointment sa DFA passporting. Ayan, so nga ba mawawala itong existing appointment na ito? Okay, so na-share ko po dati na kailangan natin maghintay ng 5 to 7 days para ma-auto-cancel yung ating existing appointment at makagawa tayo ng panibagong appointment. Ayan. So, sa ngayon po, hindi na natin kailangang maghintay ng ganun katagal. Kapag nagkaroon tayo ng existing appointment, agad-agad pwede po tayo ulit mag-register or kumuha ng panibagong appointment or mag-book ulit ng passport appointment. Okay, so ano nga ba yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng existing appointment para hindi na tayo paulit-ulit, 'di ba? Mali na lang ng existing appointment na lang lagi. Okay, so unang-una na diyan, mabagal yung iyong internet. Tapos naghang ka. So kapag bumalik ka, ayun, existing appointment na yan kasi kapag nakapag-type na po tayo ng pangalan at birthday natin at nag-back ka, kapag nag-register ka ulit or kapag nag-book ka ulit, ayan, existing appointment na yon. Pangalawa, nagkakamali tayo sa pagta-type ng pangalan, may maling letra, tapos or mali yung address, so magbaback ka para i-edit. Ayun, once na nag-back, umpisa na naman nga po yun sa umpisa. Ayan, babalik tayo sa pinaka-umpisa at existing appointment na naman yon. Pangatlo, sa payment method, minsan pinipili natin yung e-payment. So, kapag pinili po natin yung e-payment, mariredirect tayo sa e-wallet. It's either Maya or GCash. At dapat po may balance yung inyong e-wallet para bayaran yung iyong passport. Kung hindi po, babalik ka or maghang ka dyan sa page na yan. Tapos, existing appointment na naman yun kapag bumalik ka nga sa umpisa. Ayan guys. So, dito pala sa payment method, ang piliin po natin, ayan, tip ko lang sa inyo, piliin po natin yung over the counter. Hindi po ibig sabihin ng over the counter ay doon tayo sa DFA site magbabayad. Wala na pong ganun ngayon. Kailangan nating isettle yung ating payment within 24 hours para ma-save yung slot natin. Ayan, so, sa over-the-counter, pwede po tayong magbayad sa GCash. Yan yung pinaka-convenience. May video po ako dyan kung paano magbayad sa GCash. So, isi-send ni DFA yung reference number sa email natin at yun po ang gagamitin natin para magbayad. Ayan. So, at least may time pa tayong magbayad. Hindi kagaya ng sa e-payment na dire-diretso yon, kasama na yun sa sa booking natin, sa online booking natin, kailangan bayaran din natin agad. Ayan, so piliin po natin yung over the counter sa payment. Okay, so yun na nga, kapag meron tayong existing appointment, ang gagawin lang po natin ay gumamit po kayo ng ibang device. Cellphone man yan or PC man yan, ibang device po yung gamitin natin. Hindi yung kung saan kayo nag-register at may yung device na ginamit nyo kung saan po kayo nagkaroon ng existing appointment. Gamit po kayo ng ibang device. So, para hindi, di ba kapag nag-register tayo ulit, minsan yung ating information nag-auto-fill na siya. So, nadidetect po kasi ng system. So, gamit tayo ng ibang device. Sure yan guys, book po tayo ng panibagong appointment. So, hindi na natin kailangang maghintay ng 5 to 7 days. Okay guys, so yun lamang po in this video na naway nakatulong na naman po sa inyong video na to. Maraming salamat and I'll see you on my next video. Paalam!